Wala pang 2 linggo matapos ang trahedya sa Bontoc Mountain Province, isa na namang malagim na aksidente sa Libmanan sa Camarines Sur ang kinasangkutan ng 2 pampasahero uling bus. 5 ang patay, mahigit 4 na po ang sugatan. Isa raw sa posibleng ugat ng disgrasya, nakaidlip ang isa sa mga driver. May report si Micaela Papa. Sa tindi ng salpukan ng 2 bus na ito, umabot sa 45 ang nasugatan mula sa aksidente. 5 ang nasawi, kabilang na ang parehong driver at mga konduktor ng 2 bus. Lumabas sa investigasyon, patungong Masbate ang Elaville bus, nang salpukin ito ng Antonina bus na patungo naman ng Maynila. 2 raw ang posibleng pinag-ugatan ng disgrasya. Maaring nakatulog ang tsuper ng Antonina bus, kaya napunta ito sa kabilang lane at sumalpok sa kasalubong nitong Elaville bus. Posible ring nagka-mechanical failure ang Antonina bus. Sinusubukan po ng ating investigador na makuha lahat ng kung ano talaga yung error na nangyari doon sa Antonina bus, kung anong nangyari at bakit bumangga siya doon sa Elaville bus. Napag-alaman ng Land Transportation Office, walang pasahero ang Antonina bus nang mangyari ang aksidente. Re-responde lang daw sana ito sa isa pang nasiraang bus. Pinuntahan ng GMA News ang tanggapan ng Antonina bus pero wala raw opisyal na pwedeng magbigay ng pahayag sa kanilang opisina. Bago alisin ang 2 bus sa kalsada kanina, nag-stencil ang mga otoridad ng chassis number ng Antonina bus. Sa una kasing impormasyon, tampered ang mga plaka ng 2 bus. Pero ayon din sa LTFRB, lihitimo ang plate number ng mga sasakyan. Gayunman, posible pa ring patawa ng parusa ang parehong bus line. Lumalabas kasing may kapabayaan ang driver ng Antonina bus. Ang Elaville naman, pininturahan ng puti ang kanilang naaksidenteng bus. That's against the law, and I think yung PNP ng Libmanan Camarines Sur thinking of filing a case against the owners of Elaville. Kasi parang they are tampering with the evidence ng crime, ng accident. Plano raw nilang patawan ng preventive suspension ang pamunuan ng 2 bus. Probably magkakaroon at the very least 30-day suspension, preventive suspension ay ipapalabas ang aming central office, yung board namin sa Manila. Nauna nang nakapag-abot ng tulong sa mga pasahero ang Elaville Bicol operation. Mula po nung time po na yun, automatic po yung mga tao po namin ay tinulungan po yung makarating sa ospital. Marami po kaming mga tinulungan po na yung mga pasyente po, automatic po na pinakain po namin kung ano pong kailangan gamot, kami po mismo nag-assist. Sa kabila nito, desididong magsampa ng reklamo laban sa parehong bus ang isa sa mga nasugatan sa aksidente. Pinag-iisipan ding magdemanda ng kaanak ng ilan sa mga nasawi sa aksidente. Siyempre po mahirap kasi yung anak namin magwa 1 year pa lang sa April. Siya lang naman yung inaasahan namin. Sa buong taon ng 2030, umabot ng mahigit 4 na raang aksidente ang kinasangkutan ng bus. Mas mababa ito kumpara noong 2012. Pero natuldukan ang 2013 ng isang malagim na trahedya nang mahulog mula sa skyway sa Taguig ang isang bus ng Don Mariano Transit. 18 ang patay, habang 16 naman ang sugatan. Ngayong taon naman, nahulog sa bangin sa Bontoc Mountain Province ang isang bus ng GV Florida Transport. 14 ang nasawi, kabilang na ang aktor na si Arvin Tado Jimenez. Micaela Papa, GMA News.